Sa gitna ng kalawakan, isang nakakakilabot na liwanag ang kumikinang sa kalangitan. Ito ay isang panaginip na nagtapos ng magising si Rhea. Hindi niya alam kung nasaan siya at patuloy na nakakakita ng mga nakakatakot na pangitain ng mga taong namamatay sa matinding paraan. Gayunpaman, isa rin itong bangungot at sa pagkakataong ito ay talagang nagising siya sa sahig ng kanyang silid na may ilang sugat sa kanyang katawan at may amnesia. Sinabi sa kanya ng istasyon ng AI na nakadetect ito ng abnormal na aktibidad at dahil sa pagkabigo ng system, dapat i-reboot ang standby power. Tumayo si Rhea at kumuha ng flashlight para mag-imbestiga. Sa kanyang paglalakad, marami siyang nakitang bahid ng dugo at maging ang katawan ng isang kasamahan. Kinuha ni Rhea ang kutsilyo sa kanyang dibdib bago siya lumipat sa isa pang silid kung saan nakahanap siya ng ibang katawan. Nang sa wakas ay nahanap na niya ang control room, nireboot niya ang power at binuksan ang pinto. Sa labas ay nakita niya ang isang napakadilim na planeta at isang body bag na may isa pang patay na kasamahan. Habang bumabagsak ang abo sa paligid niya, lumingon-lingon si Rhea at napansin ang isang anino na kumokopya sa kanyang mga galaw bago nawala. Hindi alam ni Rhea kung nasaan siya at patuloy na naghanap, huminto lamang siya nang muntik na siyang mahulog sa bangin. Tumingala siya at natuklasan ang nakakapangilabot na liwanag mula sa kanyang panaginip. Biglang umubo at nahilo si Rhea dahil sa maruming hangin, kaya nagmamadali siyang bumalik sa istasyon habang ilang beses na bumabagsak sa daan. Pagkatapos niyang isara ang pinto, sinabi ng computer na ang antas ng oxygen ay nakompromiso. Narinig ni Rhea na may nagsasabi ng kanyang pangalan at may mga pangitain na inaatake ang mga tripulante, kabilang ang isang kaibigan na may nabubulok na mukha. Ang isang flashback pagkatapos ay nagpapakita kung saan siya ay nasa mesa na masayang nakikisalo ng pagkain kasama ang mga tripulante. Ang ilan sa kanila ay gustong tuklasin ang planeta at humanga dahil halos maaari ng huminga sa kapaligiran. Sa kasalukuyan, naglagay si Rhea ng isang patch ng gamot sa kanyang leeg at naligo habang iniisip kung sino at nasaan siya. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga silid habang nakikita ang mga pangitain ng mukha ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Sa isang notebook, nakahanap si Rhea ng isang bungkos ng mga sulat tungkol sa istasyon at mga larawan ng kanyang sarili na nag-aalaga ng mga halaman. Sa sandaling iyon ay nakarinig siya ng ingay at nakita ng computer ang paggalaw sa airlock sa Zone 1. Maingat na gumalaw si Rhea patungo sa lugar na iyon at napansin niyang may kumakalabog sa isang pinto. Inihanda niya ang kutsilyo at sa sandaling makapasok ang tao sa kanyang pasilyo, itinulak niya ito sa lupa at binasag ang helmet nito. Alam ni Brian ang pangalan niya at nagpakilala kaya binitawan niya ito dahil naalala niya ang pangalan nitong binanggit sa pangitahin kanina. Siya ay nasa orbital monitoring at bumaba dahil natanggap niya ang pangangailangan ng tulong ni Rhea. Lumilitaw na nabaliw ang isang tripulante at inatake ang iba. Habang ipinapakita ni Rhea kay Brian ang mga katawan at sinasabi sa kanya na hindi niya gaanong naaalala, napagtanto nilang nawawala ang isa sa kanilang kasamahan na si Clark. Inilabas ni Brian ang kanyang medbot na nagpatuloy sa pag-scan kay Rhea at paggamot ng kanyang mga sugat habang sinasabi sa kanya ni Brian ang tungkol sa daigdig. 7 sasakyang pangkalawakan ang ipinadala upang makahanap ng matitirahan na planeta at lahat ng iba ay nabigo. Ang sinasakyan ni Rhea ay ang ika-7 spaceship at huling pag-asa ng sangkatauhan. Nakarating sila sa planetang KOI 442 na tinawag nilang Ash. Si Brian ay nasa orbit para mapanatili ang komunikasyon sa daigdig at dapat kumilos kung sakaling magkaroon ng emergency. Napagtanto ni Rhea na ang liwanag na nakita niya sa kalangitan ay ang orbital ship. Nang matapos ng medbot ang pag-aasikaso kay Rhea, tiningnan ni Brian ang scan at ipinaliwanag na namamaga ang kanyang utak dahil sa blunt force trauma na nagpapaliwanag ng amnesia. Nadidismaya pa rin si Rhea dahil hindi niya maalala kung sino siya at sinabi sa kanya ni Brian na sumali siya sa programa dahil gusto niyang maghanap ng mga sagot at malaman kung ano ang nasa labas ng universo. Pagkatapos, sinubukan ni Rhea na matulog ngunit hindi makatulog dahil hindi nananatiling nakasara ang kanyang pinto. Patuloy siya nagkakaroon ng halusinasyon sa kasamahan na nakatingin sa kanya sa pamamagitan ng siwang na nagbigay sa kanya ng mga pangitain ng isang kakilakilabot na halimaw. Nag-focus siya upang kumalma at napagtanto niyang sarado na ang pinto. Maya-maya ay nagsuot ng spacesuit si Rhea para kunin ang mga bangkay palabas ng istasyon. Nag-aalala siya kay Clark at nagtataka kung nasa isang lugar siya sa planeta. Iniisip ni Brian na kailangan nilang kalimutan ng tungkol kay Clark at tumutok sa kanilang sitwasyon, binanggit na kulang sila sa oxygen. Ang kanyang prioridad ay dapat na umalis dahil ang orbital ship ay umuugnay lamang sa istasyon paminsan-minsan. Ang susunod na lineup ay sa loob ng 12 oras. Biglang nakita ni Rhea ang patay na mukha na gumagalaw at nagkaroon ng mas maraming pangitain ng pag-atake, kaya nagmamadali siyang bumalik sa istasyon dahil sa takot. Nang subukan ni Brian na suriin siya, bigla siyang nagalit at sinabing kailangan lang niyang magpahinga. Pagkatapos ay pumunta si Rhea sa silid na puno ng dugo at sinubukang damputin ang gunting, ngunit ibinaba niya ito nang makita niya ang isang alaala ng kanyang sarili na sinasaksak ang isang kasamahan.
Nagmamadaling pumunta si Rhea sa kanyang silid at naglagay ng isa pang patch ng gamot bago nagkaroon ng breakdown. Sa sandaling huminahon siya, hinanap niya si Brienne at humingi ng paumanhin sa kanyang galit. Habang pinapanood nila ang kakilakilabot na sandstorm sa labas, patuloy na nakikita ni Rhea ang pagkamatay ng kanyang mga kasamahan at kinumpirma ni Brienne na kasintahan ni Rhea ang sa isa sa kanila. Ang sandali ay nag-ambala ng computer na nagpapaalam sa kanila na ang katawan ng spaceship ay nasira at ang mga antas ng oxygen ay kritikal. Nagsuot ng spacesuit ang dalawa at tiningnan ng mga silid hanggang sa makakita sila ng butas sa dingding. Gamit ang mga kasangkapan, pumasok si Rhea sa loob at nakahanap ng patunay na may taong pumunta dito. Nakarinig siya ng kakaibang ingay at sinimulang sundan ito, ngunit ang daanan ay naging masyadong makitid upang makatawid. Walang pagpipilian si Rhea kundi tanggalin ang kanyang helmet, kaya hindi na niya makakausap si Brienne at makakalanghap pa ng masamang hangin. Ngayon ay madali na siyang nakakagalaw at nahanap ang nakalas na piraso ng metal na gumagawa ng ingay. Habang ginagawa ni Rhea ang pag-aayos ng butas, isang kamay ang umabot sa kanya at sinubukang hawakan siya na naging dahilan upang makita niya ang pangitain ng natutunaw na mukha. Mabilis na nawala ang kamay dahil isa rin itong halusinasyon at nagmamadaling tinapos ni Rhea ang trabaho. Sa sandaling nakabalik siya sa pangunahing silid, sinabi niya kay Brienne ang tungkol sa ilan sa kanyang mga pangitain. Naniniwala siya na si Clark ay nagkaroon ng contact sa ilang pathogen, isang uri ng organismo na maaaring magdulot ng sakit na nagtitrigger ng pagkasira ng isip. Biglang nagalit si Brienne habang ipinapaalala sa kanya na nawalan sila ng 30% ng oxygen at ang lineup ay mangyayari sa loob ng 5 oras, kaya kailangang kalimutan ni Rhea ang tungkol sa pagliligtas kay Clark o paghahanap ng mga sagot at tumuon sa pagtakas. Upang panatilihing abala ang sarili, tiningnan muli ni Rhea ang mga silid ng kanyang mga kasamahan at inaalala kung paano tumutugtog ang kanyang kasintahang si Kevin ng musika para sa kanya. Bigla niyang nakita ang sarili sa isang kagubatan na nakasuot ng magandang damit na may drone na lumilipad sa malapit. Nandoon din si Kevin na nakatingin sa isang lagusan sa lupa kung saan lumalabas ang napakaliwanag na ilaw. Nang sabihin ni Kevin na masakit, nag-iba ang kapaligiran at ngayon ay sinasaksak siya ni Rhea sa istasyon. Matapos magulat sa isang nakakapangilabot na mukha, nagising si Rhea sa kama. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang nakita, tiningnan niya ang isa pang silid at nakita ang drone sa tabi ng nasirang screen. Ikinonekta ni Rhea ang drone sa medbot at nakahanap ng recording ng mga tripulante na naggagalugad sa planeta. Sa likod ng ilang mga bato, nakakita sila ng isang lagusan na natatakpan ng metal sa lupa. Napagtanto ng koponan na ang buong kapaligiran ay ginawa din na nangangahulugang may naunang pumunta rito at nag-terraform dito. Biglang nagsimulang kuminang ang lagusan at tumama ang enerhiya sa mukha ng isa sa mga lalaki na nagpalipad sa kanya. Nang suriin nila siya, nakita nilang sira ang kanyang helmet at nasunog ang kanyang mukha. Pagkatapos ay nagsimulang lumabas ang usok, apoy, at kuryente mula sa lagusan at nai-record ng drone ang parehong bagay na nangyayari sa maraming lugar sa malayo. Pinuto ni Brienne ang panunood ni Rhea at inakusahan niya ang lalaki na alam ang lahat, ngunit sumumpa siyang hindi. Ang alam lang niya ay umalis ang koponan para sa isang misyon ngunit tumigil ang istasyon at ang mga komunikasyon. Hindi naniniwala sa kanya si Rhea at nagtalo sila ng ilang sandali bago niya sinabi sa kanya na ang kanyang mga pangitain ay nagpapahiwatig na pinatay niya ang ilang mga kasamahan. Kailangan niyang malaman kung totoo ang mga ito o hindi at iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang manatili. Inamin din niya na kapag nawawalan ng bisa ang patch ng gamot ay bumabalik ang alaala niya. Si Brienne na galit ay tumangging palagpasin ang susunod na lineup at sinabing hindi siya nagtitiwala sa taong maaaring maging iba kapag walang patch ng gamot. Ang kanilang prioridad ay sabihin sa daigdig na nakahanap sila ng terraforming technology, isang proseso na sadyang pagbabago sa kapaligiran upang maaring tirahan ng tao na makakapagligtas sa sangkatauhan. Makalipas ang ilang sandali habang nag-iimpake si Rhea, dumating si Brienne para humingi ng paumanhin sa bugso ng galit at siniguradong maglagay siya ng bagong patch. Dahil mukhang hindi gaanong epektibo ang mga patch, nilagay ni Brienne ang pangalawa sa kanyang leeg. Pagkaalis niya, nahihilo si Rhea at inalis ang patch na nag-trigger ng memorya. Naalala niyang inatake siya ng isa sa mga lalaki, kaya napilitan siyang lumaban para protektahan ang sarili. Walang gaanong nagawa ang kanyang mga pag-atake at madali siyang natalo, ngunit nang subukan siyang sakalin ng lalaki, nagawa niyang abutin ng gunting at inatake siya para mapaatras siya. Kahit ilang beses niya itong saksakin ay patuloy na gumagalaw ang lalaki, kaya nagtago si Rhea sa ilalim ng mesa para saksakin ito sa binti at mapabagsak. Pagkatapos ay inupuan niya ito at paulit-ulit na sinaksak hanggang sa mamatay. Sa kasalukuyan ay bumagsak si Rhea sa kanyang kama ngunit mas maraming mga nakakatakot na pangitain ang nagpapagising sa kanya. Napagpasyahan niya na ang pathogen ay humawa sa buong crew at iyon ang dahilan kung bakit niya pinatay ang mga ito. Sa sandaling iyon ay nakarinig siya ng kakaibang ingay at sinundan niya ito sa pag-aakalang si Brienne iyon, ngunit nakita niya si Clark na nakasuot ng spacesuit.
Tumakbo palayo si Rhea na takot at dinampot ang welder bago nagtago sa vent kung saan laking gulat niya nang makitang patay si Brienne na may sunog na mukha. Nang tumingin si Clark sa loob ng vent, tumalon si Rhea sa kanya at naganap ang away. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang banat, ini-activate ni Rhea ang welder at ginamit ni Clark ang mesa para subukang pigilan ang apoy, ngunit umabot pa rin ang apoy sa kanyang spacesuit. Ginamit ni Rhea ang pagkakataong tumakas ngunit nauwi sa pagkatisod at pagkahulog. Sinundan siya ni Clark at binasag ang extinguisher sa pamamagitan ng pagsuntok dito para patayin ang apoy. Nagpatuloy ang laban habang ang babae ay sumusulong sa maraming silid hanggang sa makarating sila sa banyo. Sa shower, iniuntog ni Clark ang mukha ni Rhea sa dingding na nag-trigger ng memorya ng parehong bagay na nangyari noon. Ikinonekta ni Rhea ang shower sa helmet ni Clark at binuksan ang tubig na dahan-dahang lumunod sa kanya hanggang sa mamatay. Napagtanto kung ano ang kanyang ginawa, dinala ni Rhea ang katawan ni Clark sa medbot ngunit hindi nito kayang buhayin ang mga tao. Wala rin itong nakitang impeksyon, ibig sabihin ay nilabanan lang siya ni Clark dahil una siyang inatake ni Rhea at malamang na inakalang siya ay nahawaan. Inanunsyo ng computer na malapit nang mangyari ang lineup kaya nagsuot ng spacesuit si Rhea at lumabas. Matapos ihulog ang katawan ni Clark na nakalagay sa bag, sumakay siya sa shuttle at nagulat nang may makita siyang dugo at mga sirang bagay. Dahil sa pag-aalala, sinubukan niyang suriin ang computer ngunit hindi ito gumagana na nangangahulugang hindi rin makakarating ang shuttle sa orbital spaceship. Pagkatapos, bumalik si Rhea sa istasyon at naglagay ng 2 pang patch. Pagkatapos ay kinuha niya ang katawan ni Brienne at pinasuri ito sa medbot. Ang pagsusuri ay nagsasaad na si Brienne ay patay na sa loob ng 51 oras na hindi makatwiran. Naririnig ni Rhea ang mga boses na nagsasabing siya ang may kasalanan nito at natigilan nang may makita ang computer ng hindi pangkaraniwang anyo ng buhay. Hawak ang welder, sinimulan ni Rhea ang paghahanap sa spaceship hanggang sa matagpuan niya ang misteryosong anino mula sa simula. Ginagaya nito ang anyo ni Brienne at napagtanto ni Rhea na ginamit siya ng anino na ito para patayin si Clark. Pagkatapos ng isa pang nakakatakot na pangitain, natigilan si Rhea at nakabuo ng conclusion na ang anino na ito ay mismong impeksyon. Tinawag nito ang sarili na bahagi niya habang hinahawakan nito ang kanyang ulo para ipakita sa kanya. Dumaan ang mga daliri nito sa balat niya hanggang sa makakita ng panibagong alaala si Rhea. Matapos bumalik ang koponan sa istasyon, natagpuan ng 2 sa mga lalaki ang nilalang sa mga dingding at iyon ang oras na nawalan sila ng komunikasyon sa orbital ship. Habang lumilipad si Brienne sa planeta gamit ang shuttle at pumasok sa istasyon, natagpuan ng mga tripulante ang kakaibang nilalang na pumapasok sa kanilang mga computer. Ang alien na ito ang gumawa ng butas sa dingding at ginamit ito upang kumalat sa buong spaceship. Nais ng mga tripulante na lumikas ngunit kinumbinsi sila ni Rhea na kapag natalo nila ang nilalang ay magkakaroon sila ng access sa terraforming technology na siyang layunin ng kanilang misyon. Kumuha siya ng sample mula sa alien na nasa computer at tiningnan ito sa lab para matuklasan ng self-replicating technology, isang makina o sistema na maaaring lumikha ng mga kopya ng sarili nito ng autonomo gamit ang mga hilaw na materyales mula sa kapaligiran nito. Gayunpaman, nagsimulang lumaki ang sample at sinira ang dish upang atakihin ang isang tripulante. Pumasok ito sa kanyang ulo sa pamamagitan ng kanyang ilong at pagkatapos ng ilang panginginig ay nakontrol nito ang kanyang katawan na naging dahilan ng away na nauwi sa pagpatay sa kanya ni Rhea gamit ang gunting. Habang inilalayo ni Clark si Rhea ay sinuri ni Kevin ang katawan na biglang nagising at sinakal siya. Tumakbo si Rhea upang iligtas ang kanyang nobyo at magkasama silang lumaban sa alien na ginagamit ang katawan ng kanilang kaibigan. Binigyan ng nilalang ang astronaut ng matinding lakas at mas mahusay na reflexes dahil medyo madali nitong nilalabanan ang 2 tao sa parehong oras. Nang malapit nang mapatay si Kevin, tinawag ni Rhea ang kanyang pangalan at naghagis ng scalpel. Nang marinig ang pangalan ay natauhan ng kanilang kaibigan sa 1 segundo, ngunit hindi napansin ni Kevin at nilaslas ang kanyang leeg. Lumabas ang alien sa bibig nito at pinasok si Kevin sa pamamagitan ng kanyang tainga upang makontrol ang isang bagong katawan. Hinabol ni Kevin si Rhea at iniuntog ang ulo sa pader. Nang malapit na niyang tapusin siya, dumating ang naka-spacesuit na Clark upang labanan siya. Nagawa niyang maglunsad ng ilang banat ngunit nadaig siya ni Kevin at sinira ang kanyang helmet upang patuloy na masuntok ang kanyang mukha. Sa pagkakataong iyon ay pumasok si Brienne at kinilabutan sa malahalimaw na mukha ni Kevin, kaya tumakbo siya palayo upang magtago sa labasan. Gayunpaman, sinundan siya ni Kevin at mabilis siyang pinatay gamit ang isang tubo. Samantala, naglagay si Rhea ng bagong helmet sa ulo ni Clark at pinilit siyang umalis sa istasyon para sa kaligtasan. Pagkatapos ay kumuha siya ng kutsilyo mula sa kusina habang naririnig ang alien na ginagamit ang malambot na boses ni Kevin upang linlangin siya. Nagkunwaring naniwala si Rhea at nang malapit na siya ay sinaksak niya ito ng kutsilyo. Agad na umalis ang alien sa kanyang katawan at pinasok ang kanyang katawan sa pamamagitan ng sugat sa kanyang noo.
Gayunpaman bago siya nito makontrol, nagmamadali si Rhea na uminom ng maraming gamot na humadlang sa kanyang mga alaala at sa kapangyarihan ng nilalang. Ang kakaibang presensya na nararamdaman ng computer mula nang siya ay magising ay ang parasite na nasa katawan niya sa lahat ng panahon. Sa kasalukuyan, ang alien ay patuloy na nagsasalita sa kanyang isipan na nagsasabing ang mga tao ay hindi mahusay at nakatakda upang sirain ang sarili kaya ayaw nitong ibahagi ang teknolohiya nito sa kanila. Tumanggi si Rhea na kontrolin siya nito at inalis ang kanyang mga patch na nagtapos sa lahat ng halusinasyon kasama si Brian na hindi niya kailanman nakasama. Inanunsyo ng computer na ang mga antas ng oxygen ay umabot sa kritikal na antas habang pinasuri ni Rhea ang sarili sa medbot na sa pagkakataong ito ay tunay. Nahanap ng robot ang parasite at masakit na nagpasok ng mekanikal na kamay sa sugat niya sa noo upang alisin ito. Tumagal ng ilang minuto at huminto ang puso ni Rhea, ngunit pagkatapos makakita ng isa pang maliwanag na ilaw ay nagising siya sa tamang oras upang makitang tinanggal ng robot ang alien na agad na tumakbo palayo. Sa tingin ni Rhea ay tapos na ito ngunit kinuha ng nilalang ang katawan ni Brian at nag-transform sa nakakatakot na anyo upang atakihin siya muli. Nagsimula ang bagong labanan at sinubukan ng alien na sakalin si Rhea habang hinahampas siya ng mga galamay nito. Inabot niya ang nahulog na screwdriver at sinaksak ang noo ng nilalang bago ito sinipa. Pagkatapos, nagsuot si Rhea ng spacesuit bago nilabanan muli ang alien. Sinaksak niya ito sa dibdib at tinamaan pa ng ilang beses bago tumakbo sa isa pang kwarto para kunin ang welder. Hinahabol siya ng nilalang habang patuloy na nagbabago ang katawan nito. Naabutan nito si Rhea sa lab, kung saan nagpaputok siya ng apoy sa isang spray can upang lumikha ng malaking apoy at sa wakas ay natalo ang halimaw sa pamamagitan ng pagsunog dito hanggang sa mamatay. Pagkatapos, sinunog ni Rhea ang buong istasyon at tumakbo para makabalik sa shuttle. Sa pagkakataong ito ay napagana niya ang system at umalis, lumipad sa himpapawid sa tamang oras upang maabot ang orbital ship nang ito ay mag-line up sa planeta. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.